Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Good morning po. Good morning. Good morning po. Dumako po tayo sa ating Sunday Bites daw. Sunday Bites. Ah, dumako tayo sa salita ng Panginoon na pinagkaloob na sa atin sa umagang ito. Naway ang Panginoon ang maggabay sa atin, sa bawat isa sa atin, na ang kanyang salita ay tumimo sa ating mga puso at isipan sa lahat ng oras ng ating mga buhay. Let us pray. Amang Diyos naming banal na makapangyarihan sa lahat, thank you Lord God, sa oras na ito, na idinako mo po kami na ligtas, Panginoon, sa sambahang ito para ikaw ay papurihan, Panginoon. Pinapasalamatan namin kayo sa umagang ito. Salamat, Ama, na patuloy ka po, Panginoon, na naghahari sa aming mga puso dahil kung wala ka, Panginoon, at hindi ka, Panginoon, sa aming namumuhay sa aming mga puso, ay wala kami dito para maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Gabayan mo po ang iyong lingkod at pagkalooban, Panginoon, ng kaalaman para maibigay ko po, Panginoon, ang iyong salita na naayon lamang sa iyong banal na salita. In Jesus' name we pray. Amen. Nag-focus lang ako dito sa ating word of the month na send more workers. Dito sa Matthew 9:37-38. Basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Yun mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon ay nagpapaalala sa atin na maging masipag tayo na mga alagad niya, na mga manggagawa niya para sa kanyang mga gawain. Sinabi kasi ng Panginoon sa verse na ito, sinabi na binilin ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod na sagana ang aanihin, ngunit kaunti ang manggagawa. Kaunti yung taga-ani. Kaya kailangan natin magkaroon ng magkaroon pa ng maraming manggagawa sa Panginoon. Dahil kakaunti nga yung taga-ani, kaunti lang ang magagawa. Napakadaming aanihin na kaluluwa, pero kaunti ang manggagawa. Tayo ay alipin ng ating Panginoon. Tagasunod niya, lagi nating isa puso ang pagsunod sa ating mahal na Panginoon bilang manggagawa niya. Tayo po ba ay manggagawa ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Hindi lang para sa ating kapakanan, kundi para sa kapakanan ng ating mahal na Panginoon. Pag naglingkod tayo ng totoo sa puso natin sa ating Panginoon, ay masarap ang pakiramdam pag hindi tayo hindi lingid sa ating mga puso na naglilingkod tayo sa Panginoon. Napakasarap sa pakiramdam. Tama po ba na pag tayo ang nagtatrabaho sa halimbawa sa mga amo natin o boss natin, pag pinuri tayo ng boss natin na ang manggagawang ito, ang trabahador kong ito, ay napakagaling niya.
Hindi siya nagkakamali, hindi siya nagkakamali sa inuutos ko. Sinusunod niya ng buong puso ang inuutos ko sa kanya. Sabi ng halimbawa ng ating mga boss, napakasaya ng ating pinaglilingkuran pag tayo ay tapat sa kanya. Hallelujah. Pag naglingkod po tayo ng totoo pag ang paglilingkod natin ay totoo sa puso natin, napakasaya at natutuwa ang mahal nating Diyos dahil ang anak niya ay tumutupad sa kanyang inuutos. Dahil pag naging maayos tayong tagasunod ng ating Panginoon, ay andyan ang biyaya sa ating buhay na hindi niya pinagkakait sa atin. Amen po. Pasensya na po. Dito talaga si Pastor. Nawawala na ako. Nahiya na po ako, pero hindi. Panginoon, Lord, guide me. Kasi sa buhay natin, sa totoong buhay natin, pag tayo ay, halimbawa yung mga anak natin, pag totoo ang pagsunod niya sa kanyang mga magulang, napakasarap sa kanyang mga magulang na ang anak niya ay sumusunod ng buong puso at buong pagsunod sa mahal nating magulang. Pag tayo ay, pag ang anak natin na hindi nagdadabog sa utos natin. Di po ba natutuwa tayong mga nanay, mga magulang, para sa ating mga anak na tayo ay sinusunod ng hindi labag sa kanilang mga kalooban. Bukal sa puso. Nagkataon talaga. Kasi po, pag hindi bukal sa ating puso, ang pagsunod natin sa mahal nating Panginoon, tayo ay hindi, pag masama ang loob natin, hindi madaling sumunod pag masama ang loob natin sa utos ng ating mahal na Diyos. Ganon din ang Panginoon. Gawin natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon na buo at tunay ang ating hangarin sa pagsunod sa ating mahal na Diyos. Dito na po tayo sa verse 38. Send more workers. Send more workers. Sinabi ng Panginoon na sinabi ng Panginoon na idalangin sa may-ari na magpadala ng marami pang manggagawa na gagapas sa kanyang ubasan. Dahil napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Nagpapaalala ang Panginoon sa atin na tagasunod niya na magpakasipag tayo, mapanalanginin tayo para sa ating kapwa manggagawa na maghanap pa, maghimok pa, magkaroon pa ng sipag para dumami pa tayo na mga alagad ng ating mahal na Diyos. Magpakasipag tayo sa panalangin, lalo na sa ating mga manggagawa. Sa puso natin, pagtunay ang paglilingkod natin sa mahal nating Diyos. Nagagalak ang Panginoon. Pagtunay nga po ba ang ating pag-ibig sa mahal nating Diyos at sa mahal nating Panginoon? Di ba po, masarap sa pakiramdam natin
na pag tayo ay nagtatrabaho, na hindi tayo na may pagkukusa tayo sa mga ginagawa natin. Masarap sa pakiramdam ang outcome, ang kalalabasan ng ating ginagawa pag ito ay ginagawa natin na may pagmamahal, na may pagsunod. Lalo na po ang Panginoon natin, na kung tayo ay laging nagpapakumbaba, lagi tayong sumusunod sa lahat ng kanyang mga pinagbibilin sa atin, pagpapalain niya po ang ating mga ginagawa. Susunod tayo sa ating mahal na Diyos na may katapatan, buong puso, na may katapatan sa ating mahal na Panginoon. Manalangin tayo na lahat ng lingkod niya ay may pagkukusa, lalo-lalo na sa gawain ng ating mahal na Diyos, kasi siya ang ating Panginoon na tunay na tagapagligtas ng ating buhay. Maging tapat po tayo, buo sa puso ang ating pagsunod, na maging huwaran tayo ng ating mga kapwa manananampalataya para sa gawain na bilang alipin ng ating mahal na Panginoon. Sa pagtatapos na po tayo. Naway po ang bawat isa na anak ng ating mahal na Diyos maging tapat, walang bahid ng pansarili lamang hangarin, kundi para sa ikaluluwalhati ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos lamang ang tunay na nagmamahal sa atin. Pag naglingkod tayo ng tapat at buo sa puso, lalo niya tayo pagkakatiwalaan at pagpapalain sa lahat ng ating mga ginagawa, lalong-lalo na kung ito ay para sa Panginoon. Ang buong puso mong ginagawa, pag para sa Panginoon, ay diyan ang mga pagpapala sa buhay natin. Pagpalain po tayo ng mahal na Panginoon. Amang banal, sa umagang ito, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-ibig at pagbigay mo sa amin ng kalakasan. Maraming salamat, Ama, sa iyong mga lingkod na kung saan nakarating at ligtas, Panginoon, sa sambahayang ito, Panginoon, para ikaw ay papurihan. Pasalamatan, Ama, sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy ka po, Panginoon, na ikaw ang aming sinasamba, ikaw ang pinapupurihan namin. Sa iyo ang papuri, Ama, sa iyo ang pasasalamat sa umagang ito. In Jesus' name we pray, Amen.